Marami tayong hindi alam, pero marami tayong gustong malaman. Kaya ang tanong, alam mo ba? Alam mo ba na ang kilalang pork chop duo na tambalang Renato Gomez bilang Porky at Romeo Vargas bilang Chappy naman ay bahagi ng Hatid Saya. Isang proyekto ito ng OWA o ng Overseas Workers Welfare Administration. Ito ay mula 1987 hanggang 1989 kung saan ang layunin nito ay magbigay nga ng saya sa mga na-homesick nating mga kababayan na nagtatrabaho bilang OFW. Naging popular ng gusto ang pork chop duo nung bandang 90s dahil sa kakaiba na lang estilo sa pagpapatawa kung saan hahagal pa ka talaga ng todo. Sino naman kaya makakalimot ng mga linyang makapalang bulaklak sa parang? Ang pork chop duo ay sinasabing nakapagpalabas sa mahigit 30 bansa para maabot niya ang ating mga kababayan. At dahil nga ron ay nabansagan pa silang Filipino superstars abroad at showbiz ambassadors of goodwill. Itong si Renato Porky Gomez ay binawian ng buhay noong 2009. At ito namang si Romeo Chappy Vargas ay binawian naman ng buhay noong 2018. Sa kabila ng wala na sila, ay nahariyan pa rin naman ng mga pamana nilang videos para sa atin na maghahatid pa rin ng katuwaan. Alam mo ba na ang mga salitang mabilis pa sa alas 4 ay nag-ugat sa isang dating pagawaan ng yelo dito sa ating bansa? Ito ay ang Insular Ice Plant na sinasabing malapit sa Ilog Pasig, kung saan malapit din ng Metropolitan Theater, Quezon Bridge at ang Manila Post Office. Ang mga katagang mabilis pa sa alas 4 ay kinokonekta sa sirena ng nasabing plantasyon ng yelo. Ang nasabing sirena ay 3 beses tumutunog sa isang araw. Alas 7 sa umaga para sa pagpapasimula ng trabaho. Alas 12 naman ng katanghalian para naman sa lunch break. At alas 4 naman para naman sa hudyat na uwian na. At dahil sa panahong iyon, hindi pa ganoon kaingay ang lungsod ng Maynila. Kaya naman ang sirena ay rinig na rinig. At dahil nga ang ilang mga empleyado ay uwing-uwi na bago pa man mag alas 4. Doon nga isinilang ang mabilis pa sa alas 4. Ang insular plant na ito ay tinayo noong 1902 sa panahon ng mga Amerikano. Ito ay para mag-supply ng yelo. Nawasak naman ito noong 1945 dahil sa Battle of Manila. Kaya naman naging isang landmark na lang ito. Hanggang sa tuluyan na itong alisin noong bandang 1980s para bigyang daan naman ang pagtatayo ng LRT. Alam mo ba na itong si Louie Heredia na isa sa mga naging sikat na romantic singer sa ating bansa noong bandang 1980s ay may sikat na kanta na na-adapt lamang sa isang Japanese song. Ito ay ang kantang Una at Huling Mamahalin na mula sa original na kanta nitong si Akiko Kobayashi na may titulong Kowi ni Ochite o Fall in Love. Nakilala itong si Louie Heredia sa mga kantang Nag-iisang Ikaw, Can't Find No Reason, How Did You Know at marami pang iba. At ang kanta naman na Kowi ni Ochite nitong si Akiko Kobayashi na kanyang debut single ay ang sinasabing nagbigay naman sa kanya ng katanyagan sa bansang Japan. Ito ay noong bandang 1985. At bukod naman sa Ikaw ang Una at Huling Mamahalin nitong si Louie Heredia, may mga ilan pang mga kanta ng mga Pinoy na Japanese pala ang origin. Katulad ng kanta ng Rockstar na Ika'y Mahal Pa Rin na nagmula naman sa Sadness and Loneliness nitong si Ted Ito. Ang Sana'y Laging Magkapiling nitong si April Boy Regino na mula naman sa kantang Kanpay nitong si Choyoshi Nakabuchi. Alam mo ba na ang Pilipinas ay nagkaroon ng Guinness World Records para sa largest woman symbol formation noong March 8, 2014. Ang mga government agencies, non-government organizations, state colleges and universities at iba pang mga civil society groups ay nagsama-sama para ipagdiwang ang International Women's Day. Ito ay sa Quirino Grandstand sa Manila. Tinawag ang gathering na iyon na Sulong Wana, Human Woman Symbol Formation, na nagpapakita o may simbolo para sa selebrasyon ng pagkilala sa mga kababaihan sa kanilang mga ambag sa lipunan, sa lahat ng larangan at aspeto ng buhay. Ayon kay Alex Engert ng Guinness, ay wala pa naman daw gumagawa ng ganoong record sa panahong iyon. Iyon nga ang largest gender symbol.
At dahil nga sa effort na iyon na ginawa ng mga Pilipino, ay nakuha ng Pilipinas ang records sa Guinness kung saan umabot sa 10,168 na katao ang nagsama-sama para nga bumuo ng largest woman symbol. Alam mo ba na ang Binondo ay minsang naging business center ng Manila? Dito na itayo ang isa sa mga sinaunang commercial bank na naitatag noong 19th century. Ang unang British bank sa Manila ay mga chartered bank ng India, Australia at ng China na nagbukas noong April 1873. Matapos ito, ang Hong Kong at ang Shanghai Banking Corporation ay naitatag naman noong November 11, 1875 na pinamumunuan ni Charles Elderton Barnes. Pero noong 1891 ay isinulong din ang Bangko Espanyol Filipino at ito ay sinuportahan din ng mga nasa Maynila. Ito ay nailipat sa Plaza Cervantes mula sa orihinal nitong lokasyon sa Intramuros. Ang Bangko Espanyol Filipino ay ang kauna-unahang bangko na naitatag na pinamamahalaan ng mga otoridad sa Manila para tugunan ang pangangailangang pagbabangko sa ating bansa. Ito ay itinatag noong August 1, 1851 na may dating pangalan na Bangko Espanyol Filipino de Isabela II. Sinasabing ang unang transaksyon dito ay noong May 1, 1852 ng isang Chinese na nagngangalang Tadian. At ang una namang nagdeposito rito ay sinasabing itong si Don Fulgencio Barrera. Alam mo ba na itong si Takayama Ukon, isang Japanese lord, ay merong estatwa sa Paco sa Manila. Hindi ito isang memorial ng isang Japanese war hero o simbolo ng ugnayang Pilipino at mga Hapon. Ang monumentong ito ay nagbibigay karangalan sa nasabing Hapon dahil sa sinasabing ginawa niyang pagyakap sa Katolisismo noong 16th century. Dahilan para ma-exile siya sa Pilipinas dahil sa kanyang pananampalataya. Itong si Takayama Ukon ay naging Katoliko dahil sa mga misyonaryong mga Heswita na pumasok sa Japan na pinangungunahan ni Saint Francis Xavier. Itong si Ukon ay sinubukang magbuo ng komunidad ng purong Katoliko sa kanyang lugar. Kaya nga lang, itong si Toyotomi Hideyoshi na isa sa mga leader ng mga militar sa Japan noong panahong iyon, 1580s, ay nag-utos na alisin ng lahat ng mga misyonaryo sa Japan at palitan din ng mga paniniwalang Katoliko. Hindi pumayag itong si Ukon, kaya naman nagalit sa kanya itong si Hideyoshi at kinumpiska ang lahat ng kanyang mga ari-arian. Kinupkop itong si Ukon ng pamilyang Meda, kung saan dito ay pinrotektahan siya hanggang sa magkaroon ng civil war sa Japan at itong si Toyotomi Hideyoshi ay pinalitan itong si Tokugawa Ieyasu. Kaya nga lang itong si Ieyasu ay galit din sa mga Katoliko, kaya naman lahat ng mga ito na ayaw sumunod sa kanya ay ipinatapon niya. At isa itong si Ukon sa mga na-exile. Umalis itong si Ukon sa Japan at nagtungong Manila kasama ang 148 mga Katolikong Hapon. Sa mga panahong iyon ay si Ukon ay nasa 62 taon na. Kaya naman makalipas lang ang 40 araw ay binawian din siya ng buhay sa Pilipinas. Kaya naman ang Gobernador General ng panahong iyon ay inalayan nitong si Ukon ang 9 na araw na misa at binigyan siya ng maayos na libing. At ang iba pang mga Hapon na kasama nitong si Ukon ay binigyan ng matitirhan na sa ngayon ito ang lugar na tinatawag na San Marcelino Street sa Paco sa Manila. Para sa marami pang alam mo ba, see you sa next episode. Bye-bye.